Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang pagbabasa ng Biblia sa buong taon na ito. At ngayon po ay day 136 ng ating Bible reading, kaya halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Ezra chapter 7. Makalipas ang ilang panahon nang si Artaxerxes, ang hari ng Persya, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nagngangalang Ezra. Nagmula siya sa angkan ni Aaron dahil ang kanyang ama na si Seraias ay anak ni Azarias na anak ni Hilkias. Si Hilkias naman ay anak ni Salum na anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Ahitub na anak ni Amarias na anak ni Azarias. Si Azarias naman ay anak ni Meraot na anak ni Zerahias na anak naman ni Uzi. Si Uzi ang anak ni Buki na anak ni Abisua na anak naman ni Phinehas. Si Phinehas ay anak ni Eleazar at apo ni Aaron na pinakapunong pari. Si Ezra ay isang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos kaya't lahat ng kahilingan niya ay ipinagkaloob sa kanya ng hari. Noong ikapitong taon ng paghahari ni Artaxerxes, umalis si Ezra sa Babylonia patungong Jerusalem kasama ang isang pangkat ng mga Israelita na kinabibilangan ng mga pari at mga Levita, mga awit, mga bantay sa pinto at mga tagapaglingkod sa templo. Umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalimang buwan. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas na at tuntunin nito. Ito ang nilalaman ng liham na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra, ang pari at eskriba na dalubhasa sa kautosang ibinigay ni Yahweh sa Israel. Buhat kay Haring Artaxerxes para kay Ezra na pari at eskriba ng kautosan ng Diyos ng Kalangitan. Ngayon ipinag-uutos ko na sinuman sa mga Israelita, mga pari man o mga Levita sa aking kaharian na gustong sumama sa iyo pabalik sa Jerusalem ay pinahihintulutan. Isusinusugo kita at ng aking 7 tagapayo upang siyasatin ang mga naganap sa Jerusalem at Juda. Alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautosan ng inyong Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Dalhin mo ang mga ginto at pilak na ipinagkakaloob ko at ng aking mga tagapayo sa Diyos ng Israel na ang templo ay nasa Jerusalem. Dalhin mo rin ang lahat ng pilak at gintong ipinagkakaloob sa iyo mula sa buong lalawigan ng Babylonia. Gayon din ang mga kaukusang loob na handog na ibinibigay ng mga Israelita at ng kanilang mga pari para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Tiyakin mong ang salaping ito ay gagamitin mo sa pagbili ng mga toro, mga lalaking tupa at mga kordero, pati ng mga handog na pagkaing butil at alak na panghandog. Ihandog mo ang mga ito sa altar ng templo ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang matitirang ginto at pilak ay maaari mong gamitin, pati na ng inyong mga kababayan, sa anumang naisin ninyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. Dalhin mo rin sa templo ng inyong Diyos sa Jerusalem ang mga kagamitang ibinigay sa iyo para gamitin sa paglilingkod sa templo. Kung may iba ka pang kakailanganan para sa templo, kumuha ka mula sa kabangyaman ng hari. Ako, si Haring Artaxerxes, ay nag-uutos sa lahat ng nag-ingat o lahat ng ingat yaman sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates na ipagkaloob agad ninyo kay Ezra, na pari at nalubhasa sa kautosan ng Diyos ng Kalangitan, ang anumang hingin niya sa inyo. Maaari ninyo siyang bigyan ng hanggang 3,500 kilong pilak, 100 malalaking sisidlang puno ng trigo, 10 malalaking sisidlang puno ng alak, 10 malalaking sisidlang puno ng langis ng olibo, at gaano man karaming asin na kakailanganin. Ibigay ninyo ang lahat ng kailangan sa templo ng ipinag-uutos ng Diyos ng Kalangitan. Kung hindi ay baka ibaling niya ang kanyang galit sa aking kaharian at sa aking mga anak.
Labag din sa batas na pagbayarin ng buwis ang mga pari, levita, mga awit, bantay sa pinto, manggagawa o iba pang mga naglilingkod sa templong ito ng Diyos. At ikaw naman, Ezra, gamitin mo ang karunungang ibinigay sa iyo ng inyong Diyos. Maglagay ka ng mga tagapamahala at mga hukom na mga ngasiwa sa lahat ng tao sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates. Ang ilalagay mo ay ang marurunong sa kautusan ng Diyos. Sa hindi naman marurunong, ituro mo sa kanila ang kautusan, ang lahat ng sumuway sa mga utos ng Diyos o sa mga utos ng hari ay paparusahan ng kamatayan o pagkabihag o pagsamsam ng kanyang mga ari-arian o pagkabilanggo. Sinabi ni Ezra, purihin si Yahweh ang Diyos ng ating mga ninuno. Inudyukan niya ang hari upang pagandahin ang templo ni Yahweh na nasa Jerusalem. Sa tulong ng Diyos, napapayag ko ang hari at ang kanyang mga tagapayo, pati ang lahat ng kanyang makapangyarihang pinuno. Lumakas ang aking loob sapagkat pinatnubayan ako ni Yahweh na aking Diyos upang tipunin at isama ang mga pangunahing lalaki ng Israel. Ezra chapter 8. Ito ang listahan ng mga pinuno ng mga angkan na dinalang bihag sa Babylonia at bumalik sa nakasama ni Ezra noong panahon ng paghahari ni Artaxerxes. Sa angkan ni Phinehas ay si Gersom, sa angkan ni Itamar si Daniel, sa angkan ni David ay si Hatus na anak ni Zacanias, sa angkan ni Paros ay si Zacharias at ang mga kasama niyang 150 lalaki. Sa angkan ni Pahat-Moab ay si Eliohanai na anak ni Zeraias at ang kasama nilang 200 lalaki. Sa angkan ni Zatu ay si Secanias na anak ni Jahaziel at ang kasama nilang 300 lalaki. Sa angkan ni Adin ay si Ebed na anak ni Jonathan at ang kasama nilang 50 lalaki. Sa angkan ni Elam ay si Isaya na anak ni Atalias at ang kasama nilang 70 lalaki. Sa angkan ni Sephatayas ay si Zebadias na anak ni Mikael at ang kasama nilang 80 lalaki. Sa angkan ni Joab ay si Obadias na anak ni Jehiel at ang kasama nilang 218 lalaki. Sa angkan ni Bani ay si Selomit na anak ni Josiphias at ang kasama nilang 160 lalaki. Sa angkan ni Bebai ay si Zacharias na kanyang anak at ang kasama nilang 28 lalaki. Sa angkan ni Azgad ay si Johanan na anak ni Haikatan at kasama nilang 110 lalaki. Sa angkan ni Adonikam ay sina Eliphelet, Jeuel at Semarias ang huling dumating bukod sa kasama nilang 60 lalaki. Sa angkan ni Bigvai ay sina Utai, Zakor at ang kasama nilang 70. Sinabi ni Ezra, tinipon ko sila sa ilog na umaagos papuntong Ahaba at 3 araw kaming tumigil doon. Nalaman ko na roon na may mga pari sa grupo ngunit walang Levita. Dahil dito, ipinatawag ko ang mga pinunong sina Eliezer, Ariel, Semaias, Elnatan, Jarib, Elnatan, Nathan, Zacharias at Mesulam at ang mga grupong sina Joarib at Elnatan. Isinugo ko silang lahat kay Ido na pinuno ng Kasifia para hilingin sa kanya at sa kanyang mga kapanalig na manggagawa ng templo na magpadala ng mga taong maglilingkod sa templo ng Diyos. Sa tulong ng Diyos ay ipinadala nila sa amin si Serebias, isang matalinong lalaking Levita na mula sa angkan ni Mali. May mga kasama siyang anak at kapatid na ang kabuuang bilang ay 18. Ipinadala rin nila sina Hashabias at Jesaias na nagmula sa angkan ni Merari. 20 kamag-anak naman ang kasama nito. Napadagdag sa kanila ang 220 trabahador ng templo na ang mga pinuno ay inatasan ni Haring David at ng kanyang mga opisyal upang tumulong sa mga Levita. Nakalis na lahat ang kanilang mga pangalan. Doon sa pampang ng ilog Ahaba, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-aayuno at maninikluhod sa harap ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay, pati na ang aming mga anak at mga ari-arian.
Nahihiya akong humiling sa hari ng mga kawal na magbabantay sa amin laban sa mga kaaway habang kami naglalakbay sapagkat nasabi ko na sa hari na papanapatnubayan ng aming Diyos ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Napupuot siya at nagpaparusa sa mga nagtatakwil sa Kanya. Nag-ayuno nga kami at hiniling sa Diyos na naway ingatan kami at pinakinggan naman niya ang aming kahilingan. Mula sa mga pangunahing pari ay pinili ko sina Serebias at Hashabias at 10 iba pa na pawang mga kamag-anak din nila. Pagkatapos ay tinimbang ko at ibinigay sa mga pari ang mga pilak, ginto at dalagyang ipinagkaloob ng hari at ng kanyang mga tagapayo at mga pinuno at ng buong Israel upang gamitin sa templo. Ang mga ibinigay ko sa kanila ay 22,750 kilong pilak, 100 sisidlang pilak na may bigat na 70 kilo, 3,500 kilong ginto, 20 mangkok na ginto na ang timbang ay 8 kilo at 4 na guhit, at 2 mangkok na yari sa pinong tanso na kasing halaga ng mga mangkok na ginto. Sinabi ko sa kanila, kayo ay banal sa harap ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Sagrado rin naman ang lahat ng pilak at gintong kagamitan na iniaalay kay Yahweh bilang mga kusang loob ng handog. Ingatan ninyong mabuti ang mga ito hanggang sa makarating kayo sa templo sa salid ng mga pari, kung saan titimbangin ang mga ito sa harap ng mga punong pari, mga Levita at mga pinuno ng mga angkan ng Israel sa Jerusalem. Pinamahalaanan nga ng mga pari at ng mga Levita ang mga ginto, ang mga pilak at ang mga lalagyan. Kinuha nila ang mga ito at dinala sa templo ng aming Diyos sa Jerusalem. Umalis kami sa pampang ng ilog Ahaba at naglakbay patungong Jerusalem noong ika-12 araw ng unang buwan. Pinatnubayan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa anumang pananalakay at pananambang ng mga kaaway. Pagdating namin sa Jerusalem, 3 araw kaming nagpahinga roon. Doong ika-4 na araw, nagtungo kami sa templo at pagkatapos, timbangin doon ang mga pilak, ang mga ginto at ang mga lalagyang ipinagkatiwala namin ang mga ito sa paring si Meremot na anak ni Urias, Eleazar na anak ni Phinehas at sa mga Levitang sina Jozabad na anak ni Joshua at Noadias na anak ni Binui. Ang lahat ay binilang at tinimbang, at ang tinimbang ng bawat isa ay inilista. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay nagdala ng mga handog na susunugin para sa Diyos ng Israel. Nag-alay sila ng 12 toro para sa buong Israel, 76 na tupang lalaki at 77 kordero. Nag-alay din sila ng 12 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan. Ang lahat ng ito'y sinunog bilang handog kay Yahweh. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga pinuno ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates ang nakasulat na utos ng hari. Sa bisa ng utos na ito ay tumulong ang mga pinuno sa buong bayang Israel at sa pagsamba sa templo ng Diyos. Ezra chapter 9. Nang magawa na ang mga bagay na ito, kinausap ako ng mga pinuno na dala ang ganitong ulat. Hindi inihiwalay ng bayang Israel, kasama na rito ang mga pari at mga Levita, ang kanilang sarili mula sa mga naninirahan sa lupain gaya ng mga Kananeo, Heteo, Perezeo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoreo. Dahil dito gumaya sila sa mga karumal-dumal na gawain ng mga taong ito. Nakipag-asawa sila at ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon. Kaya't ang banal na lahi ay nahaluan ng ibang mga lahi at ang mga pinuno at tagapanguna sa nila ang pasimuno sa pagtataksil nito na ito. Nang marinig ko ito ay sinira ko ang aking damit at balabal. Bumunot ako ng buhok sa aking ulo at sa aking balbas at naupong nanlulumo. Nakaupo ako roon na nagdadalamhati hanggang sa oras ng panggambing handog. Maya-maya pa ay nagdatingan na ang mga tao sa paligid ko. Sila ang mga nabagabag dahil alam nila ang sinabi ng Diyos ng Israel tungkol sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Nang oras na ng pag-aalay ng panggabing handog, tumayo ako sa aking pagdadalamhati na suot pa rin ang aking sirang damit. Lumuhod ako at nanalangin nakataas ang mga kamay kay Yahweh ng aking Diyos.
Sinabi ko sa kanya, O Diyos, wala po akong mukhang maiharap sa inyo sapagkat ang aming kasamaan ay patong-patong na at ngayoy lampas na sa aming mga ulo. Ang aming kasalanan ay abot na sa langit. Mula pa sa panahon ng aming mga ninuno hanggang ngayon, kami po na inyong bayan ay lubog na sa kasalanan. Dahil po sa aming mga kasalanan kami, pati ang aming mga hari at mga pari ay pinabayaan ninyong madaig at masakop ng mga hari ng ibang mga lupain. Pinagpapatay nila kami, binihag at pinagnanakawan. Ganap ang pagyurak na nangyari sa amin maging hanggang sa kasalukuyan. Gayunman, Yahweh na aming Diyos, pinakitaan pa rin ninyo kami ng kagandahang loob maging ito may isa sa isang maikling panahon lamang. Ilang tao ang pinalaya ninyo mula sa pagkaalipin at ligtas na pinatira sa banal na dakong ito upang bigyan ninyo ng bagong pag-asa at buhay. Kami po'y mga alipin ngunit hindi ninyo pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, ipinakita ninyo ang inyong tapat na pag-ibig nang inudyukan ninyo ang mga hari ng Persia na sumang-ayon sa amin at pahintulutan kaming mamuhay at muling itayo ang templo na nooy wasak na wasak. Iningatan din ninyo kami sa Juda at sa Jerusalem. Ngunit ngayon, O aming Diyos, ano pa ang masasabi namin pagkatapos ng lahat nito? Muli naming sinuway ang inyong mga utos na sa amin binigay ninyo sa pamamagitan ng mga lingkod ninyong propeta. Sinabi nila sa amin na ang lupaing aming papasukin at aariin ay isang maruming lupain sapagkat ang mga nakatira rito ay punong-puno ng mga gawaing karumal-dumal. Sinabi rin nila sa amin na kailanmay huwag kami mag-aasawa sa mga iyon at huwag din naming tulungan umunlad ang kanilang kabuhayan. Kung gusto naming pakinabangan ang mga pagpapala sa lupaing iyon at maipamana namin ito sa mga susunod na salinlahari magpakailanman. Kahit naranasan na namin ang inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan at kamalian, alam namin, O aming Diyos, na ang parusang iginawad ninyo sa amin ay kulang pa sa dapat naming tanggapin. Sa halip, pinahintulutan pa ninyo kaming mabuhay. Muli ba naming susuwayin ang inyong mga utos at makikipag-asawa kami sa mga taong ito na kasuklam-suklam ang mga gawain? Kung gagawin namin ito'y labis kayong mapupuot sa amin at wawasakin ninyo kaming hanggang sa maubos. O Yahweh, Diyos ng Israel, kayo ang makatarungan, subalit niloob ninyong may matira sa aming lahi. Inaamin po namin ang aming kasalanan sa inyo at wala po kaming karapatang humarap sa inyo dahil dito. Ezra chapter 10. Habang si Ezra ay nakadapang nananalangin sa templo, sa harap ng templo at tumatangis ipinapahayag ang mga kasalanan ng bayan, pumalibot sa kanya ang napakaraming tao at sa nabuong kapaitan ding tumangis. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Zacanias na anak ni Jehiel mula sa angkan ni Elam, Nagtaksil kami sa ating Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng dayuhan. Gayunman may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahat ng ito, kaya't sumusumpa kami ngayon sa ating Diyos na palalayasin at hihiwalayan namin ang mga babaeng ito, pati na ang mga anak nila. Gagawin namin ang payo mo at ng iba pang mga pinuno na may paggalang sa utos ng ating Diyos. Tutuparin namin ang anumang itinatakda ng kautusan. Bumangon ka at gawin mo ito sapagkat ito'y pananagutan mo at kami nasa likuran mo. Tumayo nga si Ezra at pinanumpa niya ang mga pinakapunong pari at Levita, pati na ang buong Israel na gagawin ng mga ito ang sinabi ni Zacanias. Pagkatapos ay umalis si Ezra sa harap ng templo at pumunta sa silid ni Jehohanan na anak ni Eliasib. Pinalipas niya roon ang magdamag na nagdadalamhati dahil sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Hindi siya kumain ni uminom ng anuman. Isang mensahe ang ipinahayag sa buong Juda at sa Jerusalem para sa lahat ng bumalik mula sa pagkabihag na kailangang dumalo sila sa isang pagpupulong sa Jerusalem. Ayon sa utos ng mga pinuno, sasamsamin ang lahat ng ari-arian ng sinumang hindi dumalo sa loob ng 3 araw.
Bukod dito ay aalisin pa sila ng karapatan makabilang sa sambayanan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sa loob ng 3 araw, ang mga kalalakihan ng Juda at Benjamin ay nagtipon nga sa harap ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Noong ika-20 araw ng ika-9 na buwan, ang mga tao'y nanginginig dahil sa kahalagahan ng bagay na pinag-uusapan at dahil din sa napakalakas na ulan. Tumayo ang paring si Ezra at sinabi sa kanila, "Nagtaksil kayo sa Diyos ng mag-asawa kayo ng mga babaeng banyaga at dahil dito'y pinalaki ninyo ang pagkakasala ng Israel. Kaya nga ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan kay Yahweh na Diyos ng inyong mga ninuno at gawin ninyo ang kanyang kagustuhan. Humiwalay kayo sa mga taga rito. Palayasin at hiwalayan din nyo ang inyong mga asawang banyaga." Pasigaw na sumagot ang buong kapulungan, "Gagawin namin ang anumang sasabihin mo sa amin. Ngunit masyadong marami ang mga tao at napakalakas ng ulan. Hindi kami makakatagal sa labas. Hindi rin naman matatapos ang bagay na ito sa loob lamang ng 1 o 2 araw sapagkat napakarami naming gumawa ng kasalanang ito. Ang mga pinuno na lamang namin ang panatilihin mo rito para kumatawan sa buong bayan. Pagkatapos ay itakda ninyo ang pagparito ng lahat ng may asawang banyaga kasama ang matatatandang pinuno at mga hukom ng kanilang lungsod. Sa ganitong paraan ay mawawala ang galit ng Diyos dahil sa bagay na ito. Walang sumalungat sa balak na ito maliban kina Jonathan na anak ni Ahazel at Jazias na anak ni Tikva. Sila na may sinuportahan ni Mesulam at Sebatay na isang Levita. Sinang-ayunan nga ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang balak na iyon kaya pumili ang paring si Ezra ng mga lalaki mula sa mga pinuno ng mga angkan at inilista ang kanilang mga pangalan. Nang unang araw ng ika-10 buwan, sinimulan nila ang kanilang pagsisiyasat at sa loob ng sumunod na 3 buwan ay nasiyasat nila ang lahat ng kaso ng mga lalaking may mga asawang banyaga. Ito ang listahan ng mga lalaking may asawang banyaga sa mga pari mula sa angkan ni Joshua at ang kanyang mga kapatid, ang mga anak ni Jehozadak na sina Maaseias, Eliezer, Jarib at Gedaliah. Nangako silang palalayasin at hihiwalayan ang kani-kanilang mga asawa. Nag-alay din sila ng lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kasalanan. Mula sa angkan ni Immer, sina Hanani at Zebadias. Mula sa angkan ni Harim, sina Maaseias, Elias, Semaayas, Jehiel at Uzias. Mula sa angkan ni Pashur, sina Elionai, Maaseias, Ismael, Netanel, Jozabad at Elasa. Sa mga Levita, sina Jozabad, Simei, Petahayas, Juda, Eliezer at Kelaayas na kilala rin sa pangalang Kelita. Sa mga awit, si Eliasib. Sa mga bantay sa pinto ng templo, sina Salum, Telem at Uri. Mula naman sa angkan ni Paros, sina Ramias, Izias, Malkiyas, Mijamin, Eleazar, Malkiyas at Benayas. Mula sa angkan ni Elam, sina Matanayas, Zecharias, Jehiel, Abdi, Jeremot at Elias. Mula sa angkan ni Zatu, sina Elionai, Eliasib, Matanayas, Jeremot, Zabat, at Aziza. Mula sa angkan ni Bebay, sina Jehohanan, Hananias, Zabay, at Atlai. Mula sa angkan ni Bani, sina Mesulam, Maluk, Adaiyas, Jaisub, Seyal, at Jeremot. Mula sa angkan ni Pahat Moab, sina Adna, Helal, Benanias, Maaseias, Matanayas, Bezalel, Binui at Manases. Mula sa angkan ni Harim, sina Eliezer, Isichas, Malkijas, Semaías, Simeon, Benjamin, Maluk at Semarayas. Mula sa angkan ni Hasum, sina Metenai, Matata, Zabad, Eliphelet, Jeremiah, Manases at Simei. Mula sa angkan ni Bani, sina Maadi, Amram, Yuel, Benanias, Bedayas,
Heluhi, Vanayas, Merimot, Eliasib, Matanayas, Metanay, at Jaasu. Mula sa angkan ni Binuwi, sina Simei, Selamayas, Nathan, Adayas, Maknadebay, Sasay, Sarai, Azarel, Selamayas, Seramayas, Salum, Amarayas, at Jose. Mula sa angkan ni Nebo, sina Jeiel, Matitias, Zabad, Zabina, Jadai, Joel, at Benayas. Ang lahat ng ito ay may mga asawang banyaga na hihiniwalayan nila at pinaalis kasama ng kanilang mga anak. At ito ang salita ng Diyos sa atin sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.